Guys, dito tayo pinadadaan sa Don Manuel Agregado. Alam ko, dito yung may nadaan ako na to dati. May nagbablog din dito sa Lalamove. Gamit niya yung 1,000 kilogram. Napapanood ko rin yan eh. Okay din yung mga vlog niya eh. Ayan, tingnan natin kung bumiyahe. Yan. Dito yan eh. Dito tayo pinadadaan ni Waze eh. Tingnan natin. Bossing. Nakaparada si ang pangalan nito. Ayan, George. Ayan, George. Ayan yung sasakyan niya. Diba? Tananghali ng gising si Bossing ah. So hello guys, welcome to Biyahe Moto TV. First vlog natin, try lang natin mag-vlog. Actually, last September pa ako nag-start mag biyahe-biyahe. Una, sa Transportify lang ako nag-register nun. Wala lang, kumbaga nag-try lang tayo. So, isang buwan tayo nagbiyahe nung kay Transportify or 2 months, ganun. So, parang medyo nakukulangan ako. So, nag-try ako mag-register kay Lalamove. So, ayun, ever since mag-partner na sila, Lalamove tsaka Transportify. Although si Transportify, konti lang ang biyahe, pero nakakatulong pa rin. Si Lalamove naman, marami talagang biyahe. Marami talagang biyahe kay Lalamove. Medyo maliit ang rate. Tsaka minsan, yung mga kliyente natin, hindi kasi tinunan kay Transportify. Alam mo na, lalo na pag napadpad ka dyan sa Binondo area, yung kotse mo gagawing L300, halos punuin eh. So, pero anyways, share ko muna sa inyo yung natin. Unang biyahe. Ito, kasi from QC ako, sa area ko, kinuha ko na tong biyahe, mga around 10 kilometers ang layo. 9 point something, magte 10 kilometers na kinuha ko na. So, sa Transportify kasi ganun ang laruan eh. Lalo na pag business program, hindi naman sila nagre-reklamo tulad sa Lalamove kahit medyo malayo kasi alam nila yung mga services, marami silang services na hinihingi. Kaya hindi naman sila nagre-reklamo. So eto, papunta tayo sa location natin. Yung mga services nila ngayon, business program to eh. Check natin kung ano yung mga services ng Transportify na nakuha natin ngayon. Okay. Extra help ng driver. Okay, lalapit ko sa May extra help. May surge charge. Yan. Tapos pag parking ka, babayaran ka. May extra time wait. Kung matagal yung pipick upan or magdi-deliver, kailangan hindi ka mainipin. Entry fee, kung may bayad man yan, sasagutin nila. Pero kailangan may dala kang push cart. Kasi eto, dadalhin daw sa 8th floor eh. So, yun ang kaibahan nila sa Lalamove. Si Transportify, medyo malaki ang rate. Pero marami kang gagawin. Marami ka talagang gagawin. In fairness naman kay Lalamove, minsan yung ganyang rate, minsan nga from QC to Manila nakapag double book ako, or yan, QC to Makati double book ako. Sambot na malinis 700, 800. So yun din lang kagandahan kay Lalamove, pag nag double book ka, kikita ka talaga. Tsaka mabilis ang pacing. Eto kinuha ko. Usually kasi mas ini-start ko yung day ko pag mas maganda kay Transportify eh. Mas nai-start ko yung day ko. Kaya lang kay Transportify, bawal tayo double booking. Nako, pag na-detect ka niyan, baka minus points sa'yo yun. One time kasi yan,
kumuha ako ng Transportify no, pero kasi bago pa ako nun eh. So mga 1 month pa lang ako, nag-try ako, dinoble ko yung Lalamove. Nadidetect pala ni ni Transportify. Itatawag sa yung agent ng Transportify, nasa na kayo sir? Ganun. So, mahirap din talaga kailangan alagaan natin yung account natin, lalo na kung yun ang pinagkukunan nyo ng pang daily nyo or kinukonsider nyo na job nyo. Kailangan alagaan natin yung account natin. So, yan. Itong biyahe natin to is from La Loma going to Makati sa may Bel Air hanggang 8th floor. So, guys, balitaan ko kayo pag nandun na ako sa pick-up location. Boss, dito ba to? Transportify? Ano naman? Kita siguro tayo sa CCTV driveway kasi to. Nire-ready ko lang tong yung camera. Lagay ko sa sinabit ko lang. Then, ayun nga, lapitan tayo ng gwardiya. Sabi niya, wait lang daw. Ayan, sa Menyas. Labas tayo. Ayan na, sir. Dito na lang. Ayan o, Makati lang. Tingnan natin. Maabutan ng lunch break no? Pagka Kasi may... Ano ba yan, sir? Iaakyat sa 8th floor? Iaakyat yan, sir. Ayan. Ewan ko, mag-e-EDSA ako. Ayan. Ito po yung papareceive natin kay Glenn. Okay. Pagka-pirma nito, sir, na lang, pipicturean ko na lang. Picturean mo na lang, sir, opo. Tapos ito, wala namang pad dito, sir, na requirements. Wala POD. Hindi naman pini-OD yan. Sige, sir. Madali kasi sila. Pipicturean ko na lang. Dito na lang, sir, pasay na lang ako. Sige, sir. Guys, mag-11 na. So, sabi, kailangan daw before 12 nandun na tayo sa So, as much as possible, iniiwasan kong EDSA eh. Siguro sa Manila na tayo dadaan. Dito sa may Mabini Bridge yung nagtahan. Tapos, Pandakan. Hanggang... Ayun kasi medyo kabisado ko yung daan dun eh. Pandakan. Tapos, yung Endiernes, dadakan Santa Ana. At least, sure ka na moving. Pero sa EDSA kasi minsan, naiinip ako dyan sa EDSA eh. Nasakit sa paa yung stop and go nila. Pero ngayon, 10:57. Oo, basta iniiwasan ko yung EDSA. Lalo na pagka Naglalamove ako at yung booking ko isa pa lang. Iniiwasan ko yung EDSA kasi pag marami kang masaswipe dyan sa Lalamove na parang ang hirap na lumabas sa EDSA. Pag nasa EDSA ka, mas maganda pang dumaan ka sa mga side streets eh. Kasi yung mga booking is madali. Madali mo makukuha lalo na kabisado mong lugar. Kaya ako madalas ang kinukuha ko lang is Manila QC, balikan yan. Medyo kabisado mo. Daling kumuha ng double booking. Yan. Share ko lang, no? Sa Manila, maraming booking, lalo na dyan sa may Binondo area. Kaya lang, minsan hindi ka na makakapag-double booking dyan. Kasi nga, kahit sidang ka lang, lalo na dyan sa Binondo, pupunuin ka talaga eh. May tiyempo naman na hindi, pero mas lamang yung pinupuno ka eh. Mauutak din yung mga iba dyan eh. Pag nakitang maluwag ka pa, sige pa, dali mo pa doon sa kabilang branch namin. Or ano, ganun, sisilipin pa na yun, yung mga Chinese dyan, sisilipin pa, uy, luwag pa pala. Ganun, tas kung magpapa-priority booking ka,
Minsan ang hirap kausap. Hirap sa Tagalog. Minsan hirap din sa English. Well, share ko lang. So, tingnan natin ilang minutes tayo sa ano. So, okay. So, Waze natin. Tingnan natin saan tayo pinadadaan ni Waze. Okay. Minsan kasi sasabihin ni Waze, ganyan lang. 11:51. Pero nadadagdagan pagdating mo nun. Okay, dito Ason, Blooming Treat. Okay, Manila nga, Lacson. Sa ano tayo pinadadaan? Manila. Hindi tayo pinadadaan sa EDSA. Guys, dito tayo pinadadaan sa Don Manuel Agregado. Alam ko, dito yung may nadaan ako na ito dati. May nagbablog din dito sa Lalamove. Gamit niya 1,000 kilogram. Napapanood ko rin yan eh. Okay din yung mga vlog niya eh. Ayan, tingnan natin kung bumiyahe. Yan. Dito yan eh. Dito tayo pinadadaan ni Waze eh. Tingnan natin. Bossing. Nakaparada si, ang pangalan na ito. Ayan. George. Ayan, George. Ayan yung sasakyan niya. Diba? Tananghali ng gising si Bossing eh. So guys, habang bumabiyahe tayo, no? Ang topic of the day natin ngayon, pag-usapan muna natin yung NCAP. Ano ba masasabi natin sa NCAP? Nagkaroon ng disiplina yung mga motorista nung na-implement tong NCAP na to. Makikita mo naman sa motorsiklo, di ba? Diyan sa may Commonwealth, kita mo doon talaga sila sa lane nila. Nagkaroon na siya ng disiplina. So, ano ba ang cons din naman nito? So, ang cons nito, okay siya. Okay naman na pinatupad siya. Kaso, ang cons nito, kasi, dapat ang daan natin is, kumbaga properly notified. May mga signage dapat malinaw na signage na maganda ngayon above ng level ng sasakyan. Makikita mo talaga pag dumadaan ka, uy, sa lane pala na to, bawal ka na dumiretso, lahat left turn. Kasi example natin yung mga, halimbawa meron tayong mga kababayan na galing province. Siyempre hindi naman nila kabisado itong Metro Manila eh. So, medyo mangangapayan. So, dapat, medyo tulungan din na yung mga city government natin. Dapat maglagay naman sila ng proper signage. Yung mga, halimbawa ako, sanay ako sa Manila tsaka Quezon City. Pero sa pagdating sa ibang lugar, hindi ako sanay. So, minsan, doon tayo nalilito sa sa road signs na hindi natin alam eh. Ito, sample natin to is itong Espanya. Ito ngayon, nasa Espanya tayo. Kakaliwa tayo ng Lacson. So, nung dati, halimbawa, ito, ayan na yung Lacson. Itong lane na to, pag dumiretso ka, huli ka. Pero ngayon, binago na. Pwede ka nang dumiretso, pwede kang kumaliwa sa lane na to. So, maganda yung ginawa nila rito, kasi nilagyan nila ng proper signage. Dati wala eh. Yung parang yan, bumabiyahe ka lang, hindi mo alam yung yung lane kung saan ka pupunta. So, mahuhuli ka ngayon. Mahuhuli ka talaga ngayon. Tapos, eto pa pala yun. Nung binago rin nila yon, nagkaroon din na etong lane na to, second lane na to, is puro pakaliwa rin. Eto, left lane, tsaka nasa center ka. Kailangan kakaliwa ka. Nagkaroon din sila ng ganun dito sa Espanya nun. Pero binago nila. Etong lane na to, pwede ka nang dumiretso. Pwede ka na ring kumaliwa. Yun. So, yun lang ko sa road signage para yung mga kababayan natin hindi rin madali. Yung NCAP na yan. Yung mga proper signage na dapat elevated.
Kasi doon maraming nadadali. Tapos yung sa mga kalsada, city government, ano nila, linawan nila. Tapos kung ano man barangay yung nakakasakop, medyo inform din nila sa mga kinauukulan. So, okay yung NCAP. Okay yung NCAP para sa akin. Pero dapat ayusin din nila yung mga road signage. So, medyo left side tayo. Medyo maluwag dito eh. Ayan, kita nyo, may side only. may mga arrows na ganyan. Dapat may ganyan. So, para hindi malito yung mga kababayan natin. Ayan, sa taas. Oh. Maganda, ganyan kataas eh. At least, inform bang di ba? So, itong lane na to, ayan, sa right side ko, pakaliwa rin yan. So, pwede silang dumiretso, pero kung kakaliwa ka, susundan mo yung stoplight. Kung dediretso ka, malas mo. Nakahinto ka eh. Maghihintay ka talaga ng next stoplight. So, yun. Yun lang. So, comment down below. Kung anong tingin nyo magandang suggestion pa, para sa roads, para iwas NCAP na, iwas huli. Okay naman yung NCAP eh. Natatakot yung tao, ayaw matikitan. Sumusunod talaga sa traffic rules. So yun, pa-comment na lang. Thank you. Update ko kayo pag nasa drop-off location na tayo ng ating first booking. Sarap. Alright guys, may na-swipe ulit tayo. Ayan. Business program uli siya, 2 drops. Meron siyang surge price na 196. So, 356 ang net pay natin. So, sa Mandaluyong ang pick up, puntahan muna natin. Balikan ko kayo guys. Sa loob na lang siguro siya, hindi nakaka daw. Beta. Tama. Eto sir, beta, no? Picture ko lang, sir. Wala ba ID, sir? Oo, sir. Ano ko lang. Wala, sir eh. Naka-ano lang siya. Okay na, sir, na. Picturean ko lang, sir. Okay guys, may nakuha na tayong third booking, no? Nandito tayo sa Libis. Time check, 1:26 PM. Business program na naman to. Going to Muntinlupa, 24 kilometers. So, maganda rin kumuha ng ganito. Ito pala, automatic, nare-reimburse natin yung yung toll fee pag business program na meron silang parang logo na parang parking toll fee reimburse. Ito yun eh. Ayan. 709 ang fee niya, net fee natin dyan. So, puntahan muna natin. Ang layo ng pick up location ay teka. Layo ng pick up location through Waze ay 3.3 kilometers. Hello po. Hello
Hello sir, good afternoon. Sa Transportify, nandito na po ako sa pick-up location. Dito na ako po sa may yung going to Muntinlupa, bandang Starbucks na ako. Sige po, wait lang po. Sige po. Naka-hazard po Bios na silver nasa may Starbucks. Ayun Sige sir. po. Okay. Sige po. Okay. Thank you. Wala po. Pinapalit ba kayo eh? May gwardiya kasi. Sabi 5 minutes na lang daw. Iikot tuloy ako. Sige, pasok na lang po siguro kayo sa basement. Sa basement sir. Okay, dito lang yun sir sa lagpas ng Starbucks. Lagpas lang ng Kala. Pwede naman patagilid, no? Gaan lang naman pala. Set up yung Mic niya. Okay. Picture ko lang siya. Tapos Hello? Hello po. Hello, sir. Ito po kaya? Transportify po, sir. Ay, yung silver po ba? Yes, sir. Silver na Saan ba, sir, ang natin drop? Ito po, sa kaliwa niya po. Sa may... Teka, sir, Wala na. May naman eh. Thank you po. Walang signal kasi eh. Teka, sir, ito, may lumabas na 4G. Sana lumusot. So, meron tayong na-swipe. May na-swipe tayo going to Calamba. Muntinlupa to Calamba. PC ang dadalhin. So, less than 1 kilometer lang ang layo ko dun sa pickup location. Pero dun sa drop-off, around 35 kilometers. Okay, so ang rate niya is around 570. So, Lalamove to. So, tingnan natin kung masasabayan din natin to papuntang Calamba. Pero, pick upin muna natin yung yung item. Hindi kasi ako minsan naghahanap ng second booking kapag hindi ko pa nakikita yung na-pick up kasi mamaya punuin yung sasakyan natin, hindi kakasya eh. So, check muna natin. Okay. Malapit lang naman eh. So guys, yan na nga nasabayan tuloy. Nakuha na natin yung first booking. Kung nakita nyo is system unit yung pinikap natin. So, dito sa Lalamove, so nakita nyo naman, talagang kailangan mo ng haggling sa customer. So, una minessage ko siya regarding sa toll. Ang sabi niya, sir, may pantawag ka ba? Tawagan mo ako. So, yun nga, tinawag ko. Sabi ko, sir, mga siguro around from Phil and Best, Alabang, going to Calamba, 116 pesos yung So, dito, wala pa tayong nakikitang pansabay papunta sa area, medyo mahirap. Kaya dito pumapasok ngayon yung tinatawag nating haggling. Since wala nga tayong nakuhang pansabay, papaalam tayo sa customer kung pwedeng sabayan since regular booking lang naman to. So, try natin siyang tawagan. Kung papayag siya. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi yun naman ang sabi ni Lalamove, di ba? Pwede mag-double booking kung may permission nung naunang booking. Pero mostly, minsan hindi naman nasusunod hindi na rin nagpapaalam yung iba pero since ito mukhang excited yung receiver kasi computer nga excited, bago.
So, kung mag-aabang tayo ng ano rito, ng second booking, baka matagalan, might as well na magpaalam na lang tayo. Or maghagel tayo kung papayag siya na i-priority. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. So, try lang natin. Hello, good afternoon. Sir, sa Lalamove. Hello? Sa Lalamove. Yes, sir. Na-pick up na natin, sir, yung PC ba to? System unit. Na-pick up na natin, sir. Sir, tanong ko lang, sir. Okay lang ba, sir, sabayan natin to? Sasabayan ko to, sir, papuntang Calamba. Maghahanap lang ako ng kasabay nito. Since naka-regular booking siya, sir, hindi naman priority. Paano rin, sir, yung on the way papunta sa Calabang? Sa, Calamba. Kung okay sa inyo, sir, na, kasi naka-regular booking siya, so, allowed naman, sir, kay Lalamove yung, ganun, sir, pag regular, sinasabayan. Pwede siya. Pero pag priority, sir, talagang pagkakuha dyan sa inyo, kayo na, sir, yung talaga, dadrapan. In-advise ko lang, sir, na kasi sa rate ni Lalamove tsaka yung distance, doon lang kami, sir, bumabawi sa double booking pagka-regular. Tsaka kasi, sir, yung pagka from Calamba to Manila, ang hirap na maghanap, sir, ng booking So, habang nandito, susulitin lang, sir. Pero yung on the way naman, pag halimbawa nakahanap ako ng booking dito, sir, sa inyo yung unang idadrop naman. Paano yung sa call nun? Alin, sir? Hindi, sir. Pagka ganun, sir, hatiin na lang. Kung may nakuha ako, sir, okay na ako. Or may option naman kayo, sir, na pwede naman natin i-priority sa inyo. Kung minamadali nyo, sir, pwede diretso ko na dyan sa inyo, sir. Hindi naman. May option ba yun? May sa sir, kasi may rate ang priority sa Booking lang na tayo. Oo, sa booking may rate siya, sir. I mean, hindi na ako, sir, maghahanap ng kasabay nito. Idediretso ko na lang sa inyo, sir. Or sir, ganito, kung gusto mo, sir, priority, kahit dagdag na lang kayong konti, sir, hindi na ako maghahanap. Diretso na ako sa'yo. Kahit minimal lang. Hindi na. Okay lang, sir. Okay. Sige, sir. Pero pag wala naman ako nakita, siguro around 15 minutes, wala ako nakitang booking. Diretso na ako dyan, Ayoko lang kasi nagtatagal. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Mukhang wala tayong may isasabay dito. Walang lumalabas na Calamba. Ang reason ko lang naman kaya kumuha ng Calamba, kasi rush hour na ngayon, 5. Magpa 5 na. Ayoko maipit sa traffic diyan sa Manila. Kumbaga, papalipas muna tayo sa Calamba. Then, yan, talagang tiyagaan na lang ng hintay dyan from Calamba palabas ng Manila. Through Lalamove. Kahit isa lang, okay na tayo dyan. Ang ko lang, ayoko maipit ng traffic dyan sa yan sa Osmeña, ganitong oras. Traffic na yan mula dyan, paglagpas mo ng Nichols, naku, wala nang galawan dyan. Sayang lang oras. So, nagkalamba tayo, then baka mamaya pa uwi. From Calamba, may makuha tayo kahit isang booking lang, ayos na yun. So, time check, 5:15. Nandito ako sa may Shell Zapote. Siguro, diretso na natin to. Sabi, biyahe, 1 oras lang 34 kilometers. Kaysa mag-abang tayo, diretso na lang natin. Tapos, from doon, maghanap na lang tayo. So, let's go. Update ko kayo pag nasa drop-off location na tayo. Akala kasi 116 yung ayan pinicturean ko na lang. So bale ang niya. Pabalik 115 kami. Ewan bakit. Galing ako sa Philinvest.
At sa ano? Alabang. Sige, sige sir. Bale ano sir, yung babayaran is 496 plus 500 ano. Ayan. 611 minus 4, 607. Okay na sir. Sige po. Ito sir. Teka lang. Yan sir. May na-swipe tayo from Pasay Leverisa going to Baisa. Medyo inalat yung ano natin ngayon, yung lalamove natin ngayon. Talagang na nandun tayo sa Kalamba. Walang pumapasok talaga na booking. So, siguro mga 2 hours tayo nagstay doon. Or more than pa. Tambay-tambay muna tayo. Kumain na nga tayo doon sa McDo Wala talagang pumapasok. So, nag-decide ako na dahan-dahan bumaba. Baka may makuha ako dyan sa Binyan, San Pedro. Wala talaga. Medyo alat talaga ngayon si Lalamove. So, ayun na nga, gumapang ako dumaan ako sa Manila South Road. Yung sa may bandang naiya na ako, kasi ano ako nagsukat na ako. Baka meron din kasi diyang teleperformance baka may lumitaw sa Transportify Kaso wala rin Then, may mga lumalabas naman sa Lalamove, kaya lang, pag driving ka, mahirap din ang bibilis mawala So, kaninang na-traffic ako, na-swipe natin yung Pasay Leverisa to Baisa. Ang sabi, parang dog food. 3 packs ng dog food. So, balitaan ko kayo pag na-pick up na natin. So, yun na nga, na-load na natin. Dinig ko kanina, Whiskas. Sa pusa, pet food, yung pala, White Castle. Whiskey. Okay, dali na natin sa Bonifacio, La Loma.